Hello mga kapoy at sa mga kapwa kong nalulumbay dyan dito sa malayo. Heto na naman tayo, naghahanap tayo ng maluluto at meron kaming nakitang isang puso ng saging. Kailan ka ba huling kumain ng puso ng saging, no? So maswerte tayo dahil ngayong hapon nakahanap tayo ng puso ng saging. This is worth 400 pesos kasi $2 per pound at ito ay nasa $4. Paano nga ba magluto ng puso ng saging? Simple lang, kailangan nating balatan, tanggalan natin ang mga balat, at syempre sa sobra nating pagbabalat, heto, parang wala nang natira. Ang liit-liit na. Kumuha na rin tayo, nakikita ko sa video ng iba, ini-slice nila ng pa-slice-slice. Ang gagawin naman natin dito is tinatadtad lang natin. Ito yung pinakasimpleng paraan para madali natin i-slice ang puso ng saging. Hindi na kailangan ng tadtaran, hindi na kailangan ng iba pang teknik. Ito yung pinakamabilis na paraan na natutunan natin sa aking ama. Yung bata kami, kinakain pa namin ang gitna ng saging na ito eh. Pero syempre ngayon, dahil matanda na tayo, hindi ko na kailangan kainin pa yung dulo ng saging. So mas mabilis ang paraan na ito para matadtad natin agad yung puso ng saging. Ngayon, sa mga nagtatanong, mahirap ba yung puso ng saging kasi mapakla? May paraan dyan para hindi siya maging mapakla. At syempre, maraming yung parang malagkit. Ito ang technique naman dyan. Kumuha ka ng stick at iikot-ikot, ganito, tanggalin mo yung dagta. Ayan. So ganitong paraan, tinuro naman ito sa akin ng tatay ko. Ganon. Kuha ka lang ng stick, iikot-ikot sa puso ng saging, at doon matatanggal mo na yung dagta. Ikot mo lang ng ikot, ikot ng ikot. Ayan. Minsan, mahilig naman tayong paikot-ikutin, so okay lang yan. Ganon. Ang susunod naman natin paraan ngayon para mawala yung dagta ay lalagyan natin siya ng asin. Yung asin, kahit anong asin na. Tapos ibabad natin muna ng mga 10 minutes yung asin para masipsip siya ng puso ng saging. Then kapag na babad na natin, ayan, ikot-ikutin. Ayan. Habang nilalagyan mo ng asin, kailangan mo na rin siyang himas-himasin. Ayan. Para maging malambot lang siya. Naalala ko dati prito kami ng puso ng saging, matigas siya kasi hindi pala namin napigaan. Ayan. So after nito, after ng 10 minutes, babalikan natin. And ayan, pipigaan natin. Dito matatanggal yung pagiging mapakla ng puso ng saging. Ayan. So kailangan nating lakas para tuyong-tuyo siya. Okay? Lagyan natin sa isang lalagyan. Ang lulutuin pala natin ngayon ay nilagang munggo na merong saging. Sa ibang lugar pala sa Pilipinas, hindi sila nagluluto ng ganito. So, first time makatikim ng puso ng saging na merong munggo yung mga kasama natin dito sa bahay. Ayan. Malalaman natin mamaya kung sakto ba. Piga lang tayo ng piga, no? Oo nga. Kakaiba yung pagluluto natin dito kasi mabilisan lang to. Nakahanda na yung ating mga ingredients at hindi mawawala ang ating bitchin. Yung sa iba, salt and pepper. Sa atin, bitchin talaga yung pangmalakasan natin no? So para hindi na rin tayo gumamit ng masyadong maraming mantika, gumamit tayo ng taba ng karne na pang gisa natin. Inuuna ko syempre yung bawang, tapos ayan, pinapatabi ko lang siya, itabi natin. Hulog na rin natin agad yung sibuyas, sa gilid lang din. Ito, nakaka-save ka ng time at ng mga resources. Ayan. Pag nasa tabi na siya, itatabi ko ulit para habang nasusunog yung karne. Turo sa akin ng nanay ko dapat sunog yung karne o maitim yung karne para hindi malansa no? Lagyan na rin natin agad yung kamatis. Ayan. Ang kamatis para meron siyang something na maasim na lasa. Ayan. So, isahang gisa, lakasan ang apoy para mabilis naman siyang maluto. And of course, nilagyan na rin natin ng tanglad
Yung tanglad yung magsisilbing pampawala ng langsa ng karne. Ayan, gisa lang tayo ng gisa hanggang sa parang masunog na siya. Masunog talaga. Hanggang sa ganyan na siya. Yan. Mamula-mula para hindi manansa. Para masarap. Para kahit amoy pa lang. Ulam na. So, nagpakulo na rin tayo kanina ng munggo, no? So, yung munggo na pinakulo natin kanina, malambot na siguro yun. Mga 20 minutes na rin natin siyang pinakulo, no? So, ang dami na nangyari sa buhay natin. Ilagay na natin dito ngayon yung munggo. Oh, nag-asin pala muna ako. Nag-asin ako sa karne para magkaroon ng lasa yung karne. Ayan. Asin tsaka of course, di mawawala ang bitchin. Asin and bitchin, hindi naman totoo yung nakakaano yung bitchin. Bakit ba nila i-approve ng DFA kung nakakasama ang bitchin, di ba? Masarap yung bitchin. Uy, nila gumagamit na tayo ng magic sarap bitchin pa kaya. Ayan. So kung nagtatanong, example, hindi ka kumakain ng baboy, pwede namang isda. Piniritong isda ilagay ninyo sa gulay para masarap. So ayun na nga, nilagay ko na yung munggo na nilagay ko sa kabilang kaldero. Ayan, puusok pa nga, hindi kayo magkakitaan na. Ayan. So, habang ginigisa natin yan, dagdagan na rin natin ng tubig agad. And ayan, nandyan pa yung tanglad. Mamaya tanggalin natin yung mga dahon para hindi mahirap. Habang kumukulo siya, ilagay na rin natin kaagad ang puso ng saging. Ayan, ang bango-bango na nito. Puso ng saging para maglambot na. After mga 5 to 10 minutes ulit para malambot na malambot yung puso ng saging na nilagay natin. Dahil walang gata dito sa Amerika, no? Ang gagamitin na lang natin is yung ready-made na ayan, lagyan pa pala ng munggo. Yan ang dahon namin, malunggay. Ayan. So, tinanggal ko muna kasi mali. So, nagdagdag ako ng tubig kasi parang natutuyo na siya, no? Lagyan na natin yung gata. Ayan. Then, hindi natin kailangang lutuin ng matagal yung gata. Mabilisan lang, isang kulo lang. Kasi, ayaw naman natin magmantika siya ang lasa. Ayan. So, isang kulot lang. Then, ilagay na natin agad yung dahon. Huwag nating takpan yung niluluto nating gulay kapag naglalagay tayo ng dahon ng malunggay para hindi siya maamoy. Yun lang po. Maraming salamat and happy eating.